ako ma-impart, no, na ikdam, di ba? And inspiration. And of course, pasalamatan natin, no, ang inyong father mentor, ayan, no, si Mentor Jobert, no? Grabe, isa sa mga idol dito sa ating company, di ba? And natutuwa po ako at masaya po ako na na-invite niyo po ako sa team ninyo, no? Team Dynasty, no? And of course, kay Mentor John Perlas, okay? And the rest of the mentor na nandito po sa loob ngayon, no? Nakita ko nandito rin si, ayan, si Mentor Glenn, ayan, nandito, no? Isa sa mga idol natin dito sa negosyo, di ba? And bago po tayo magsimula, okay lang po ba na pa-comment po sa chat box, no? Kung saan po kayo nanonood. Ayan, kasi alam ko po, hindi lang sa Pilipinas yung mga nandito ngayon, even abroad, meron po tayong participants. Ayan, no? Sige nga po, comment nga po kung saan po kayo located. Ayan, no? Watching from Bulacan kay Mentor Jen, no? From Caloocan, si Mentor Marilu. Mentor, sino to? Mabilis. Si Mentor Mac from QC. Ayan, taga Tondo. Si Mentor Glenn. Ayan, no? Kalugar. Watching from Bulacan, from Pasig, from Taiwan. Ayan, no? So, hindi ko na rin po papatagalin. Ayan. Kung may mga question po kayo, no? Set aside nyo lang po muna yan, no? Mamayang gabi, mamayang gabi, mamaya po. After nitong call na to, I mean ng Zoom na to, dun po natin yan sasagutin. Okay? So, ayan, mag-start na po tayo para at least hindi na po tayo matagalan, no? Ayan, so pakilala po muna ako sa inyo. Ayan, kita po ba yung screen commenters? Ayan, no? By the way, my name is Jello. And you can call me Jello, no? And yan, ako po, ang history ko po dito sa Worldwide, kasi some of you baka na-invite kayo because of, ano po, negosyo, dahil sa product. Ako po, na-invite po tayo dito dahil po saan? Sa libreng pagkain. Ayan, no? Nung na-invite po tayo dito, isa lang po tayong kabataan na taga-Tondo. Ayan, taga-Tondo din po kasi ako. And then, ito po, ayan, no? Tingnan nyo po, no? Ba't naging ganyan itsura natin dyan? So, that time kasi, okay, nung nag-aaral po tayo sa Tondo, alam nyo naman po ang Tondo, di ba? Pagka, kahit maayos po, yung pagpapalaki sa iyo ng magulang mo, pero pag napabarkada ka sa labas, ano po mangyayari? Okay, mag-school bukol, di ba? Or magbubulakbol. So, marami pong beses na nangyari po sa akin yon during my elementary times. Kaya ang reason, yun po yung naging dahilan kung bakit po dinala po ako ng probinsya. Okay? So, dinala po ako sa probinsya na napakalayo. Di ba? Yung pinagdalaan po sa akin talagang probinsya talaga literal. Wala pong mga malls, di ba? Wala lahat, no? Ang nandun lang mga puno, no? Mga bukid, mga dagat. Yun lang po yung nandun sa probinsya na pinagdalan sa akin. Kaya naging ganyan po yung itsura natin. Okay? Nung dinala po tayo sa probinsya, ayan, doon natin naranasan po yung hirap ng buhay. So, ano po yung hirap ng buhay? Naranasan natin doon na magtanim ng palay, 'di ba? Para meron kang extra na pera. Sino ba dito yung ano, naranasan yung mga ganyang bagay, yung taga-probinsya tapos naranasan magtanim, 'di ba? So, naranasan po natin 'yan doon. And then naranasan din po natin na okay, pumunta ng dagat, sumama sa ano mo, no, sa kasama mo doon para may pandagdag kayo na ulam. So, ganyan po yung mga naranasan natin sa province. Okay? And then, to cut the long story short, binalik po tayo ng Manila noong 2019. Okay? So, nag-start po tayo dito, estudyante. Okay? Meron ba dito mga estudyante? And I think, no, karamihan po dito, mga ano ata, mga mamshies and mga ano na po, employee, no? And then ako po, nung nag-start tayo dito, wala po tayong connection, wala din tayong pera kasi nga estudyante pa lang tayo. So, syempre, alam nyo naman po, mga estudyante, nakaasa po saan yan? Magulang. Ayan, no? Nakaasa pa sa magulang. And then ito po, ang nangyari, okay, ito po yung naging dahilan kung bakit po ako na-invite sa I Am Worldwide. Actually po, nung nag-start po ako dito, naabutan ko din noon, nung nagsisimula ako nun, sila Mentor Glenn. 'Di ba? So, shoutout kay Mentor Glenn, no? Isa siya sa mga nagturo po sa akin dito sa negosyo nung nagsisimula pa lang po ako. Okay? And then ito, yung lalaki po na yan, na nakikita niyo po yung nakasalamin, na ito po, naka-blue-green. Ayan. Yan po yung reason or dahilan kung bakit ako nasa I Am Worldwide. So, siya po, ang nangyari kasi that time, no, nakatambay kami sa food court. Ano, familiar po ba kayo sa Recto? Okay, sa FEU. Katabi po ng FEU, meron pong mall doon na Evergotesco. Dati po kasi open yun, ngayon sarado na po yun, di ba? So, nung time po na yon, nakatambay po kami sa mall.
Okay? Sa food court. And then lumapit po yung lalaki na to. Alam niyo po, paglapit niya, ang sinabi po niya sa amin, meron daw silang survey. Ayan, meron daw silang orientation sa mga kabataan na pwede daw kumita, kung ano, no, bla bla bla, di ba? Kami po, hindi kami nakikinig. Alam niyo po kung bakit? Kasi busy po kami maglaro ng mobile games. Okay, nag-ML po kami that time, di ba? So, explain siya ng explain, di namin po siya pinapakinggan. Pero, meron siyang sinabi na magic word na yun yung naging dahilan kung bakit kami sumama. Sabi niya, meron daw libreng pagkain. Ayan, no? Libreng pagkain. That time, mukha pa po tayong pagkain yan, di ba? And then, ang nangyari, sumama po kami. Ang malupit po nun, sabi niya kasi 30 minutes lang daw. Okay, 30 minutes lang daw, ibibigay na yung pagkain. Alam niyo po nangyari? Naging 3 oras. Di ba ganun po yung presentation minsan? 2 oras, 3 oras, ganun po yung nangyari. 3 oras po kaming pinresentahan. Gusto ko na pong lumabas doon pero sayang yung oras, di ba? Wala pa yung pagkain. Pero alam niyo po ba, habang pine-present po yung negosyo, wala po akong naiintindihan. Ayan. Alam niyo po, naintindihan ko lang doon sa seminar na yon, ang nagpe-present pa nun si Mentor Marlon Santos. Naintindihan ko na dito, habang bata, pwede ko makuha yung mga pangarap ko sa buhay. Okay? So ano pong ginawa natin? Okay, ang nangyari po, gusto ko na pong sumali. Pero wala po akong pangkapital. 'Di ba, karamihan po dito, possible, ginawa ng paraan yung pang-join nila, ginawa po ng paraan kung paano sila nakasali, ganun din po yung ginawa ko. Dahil nga amazed na amazed ako, pag uwi ko po ng bahay, okay, ano pong unang ginawa? Nilapitan ko po yung magulang ko. Sabi ko, hingi ako ng pera para pang-join sa ganito. Pero alam niyo po, sinabi niya sa akin, as usual, pagka sinabihan mo yung parents ng gano'n, ano po, hindi totoo yan. Di ba? Hindi yan totoo. Ilang beses ko na ginawa yan, di naman ako kumita. Yun yung sinabi sa akin. Pero ang ginawa ko, ginawan ko ng paraan. Ayan, no? Dahil nga po nagustuhan nun natin yung negosyo, pinangutang natin. Meron ba ditong nangutang para makapag-join? Ginawan po natin ng paraan, no? Nakapag-join tayo ng copper package. Ayan, winasak natin yung mga ipon natin, nangutang sa sa mga kapitbahay natin, sa mga classmate. And good news, one day lang, one night, nagawan ko na siya ng paraan. And then pagka join ko dito, sobrang amazed na amazed ako. Okay, sobrang kumbaga gigil na gigil ako gawin yung negosyo. Naalala ko pa nga di ba? Yung mentor ko kasi na yan, syempre grateful ako na dinala niya ako sa IM Worldwide. Pero ang nangyayari po, after ilang months, alam ko 2 months yun na ginagawa ko po yung business, nawala po siya. Hindi na nag-active. Okay? Ang malupit, hindi ako napakilala sa ibang team na meron pala mga team dito. Di ba may mga kanya-kanyang team yung I Am Worldwide? Akala ko isang team lang lahat. Company lang I Am Worldwide. Hindi ko alam na meron pala mga, yun nga, katulad example, Team Dynasty. Okay, di ba? Magkakaiba ng team. So, ang nangyari po, buti na lang, no? Meron ako nakitang mga mentor or nag-guide sa atin dito sa negosyo, no? Nandiyan sila Mentor Nico Navarro and Mentor Bridget, no? And of course, isa rin sa mga nakasama ko that time, yan, sila Mentor Glenn, yung Team Spartan, sila yung mga nakasama natin nung nagsisimula tayo. Okay, kaya karamihan, di ba, napapansin nyo, akala kasi nila, pag tinignan nila kung anong team ako, from Team Spartan, akala nila from Team Spartan ako. Pero hindi nila alam, marami akong team. Ganun kasi tayo ano no, lumaki dito sa negosyo. Kung sino-sino po yung sinasamahan natin, 'di ba? So, yun po yung maganda sa business. Marami kang makakasama na makakatulong sa sa negosyo, 'di ba? So, hindi po tayo nagpatinag, 'di ba? Na kahit na wala yung taong nagpasali sa akin, tinuloy ko pa din yung negosyo. Naalala ko pa noon, kinukulit ko pa yung tao na yun. Alam mo, binalikan ko yung message namin. Everyday ako namumulit sa kanya na punta tayo office at training, ganito, ganyan. Kasi that time, medyo hindi na siya active nun eh. Hindi na siya nagchat-chat sa akin. Eh ako, gigil na gigil ako pumunta ng office. 'Di ba? Ganun po yung nangyari sa akin. Ang malapit pa nun, mentors, ako yung first DR niya. Ako yung una niyang napasali. Di ba? Na hindi niya alam, mag-active pala. Okay? So, ganun po yung nangyari nun, no? Kaya wag kang tumigil na umugot ka ng mga tao na papasalihin mo kasi
Hindi mo alam, baka yun na pala yung magiging alas mo, di ba? And then ito na nga, maganda kasi dito sa ginagawa natin community. May iba't ibang tao sa organization natin na makakatulong sa'yo. Di ba? Example, katulad ko, estudyante, wala po akong background sa business. Hindi ko po alam paano gagawin yung negosyo. Ayaw ko nga nang nagbebenta eh, di ba? Nababadoyan ako doon, di ba? So, pero ang maganda kasi dito, maraming tao na tutulong sa'yo paano mo siya gagawin ng tama. 'Di ba yun yung maganda sa negosyo natin? Tulungan. Okay? And then, ito na, isa rin sa nagpa, ano sa akin dito sa business pala, no? At least sinama ko lang sa slides ko kasi, ano na, nagpapa-audition na dito guys sa mga sumasayaw po dyan, di ba? Ito rin yung isa sa mga ano sa akin, no, nagpa-stay sa akin sa negosyo, yung naging part tayo ng I Am Dance Crew. Ayan, no? So, sumasayaw po tayo, di ba? So, ito po, nakasama natin dyan yung mga top mentor, di ba? So, dito, nakasama natin sila Mentor May, Mentor Kat, Mentor JC Up, Mentor Jancy, ayan, no? Marami pang iba. So, dito po, na-realize ko that time na grabe ang sarap pala dito, di ba? Yung passion mo, nagagawa mo din at the same time, pwede ka din kumita. Di ba? At ang maganda doon, kasama mo yung mga top mentor na kumikita ng malaki, sobrang humble. Kaya doon ako nagstay, di ba? And kung matatandaan ninyo sa mga nakaten ng second year anniversary, ayan no, ako yung pinalutang ni Giselle Sanchez that time. Di ba? Hindi ko malimutan yan, di ba? Pinalutang ako doon kasi nga yung buhok ko, di ba? Parang troll. Kung makikita nyo, tayong-tayo eh. So, ganyan po yung nangyari sa akin. And yun, ito na po, no? Habang ginagawa na po natin tong negosyo, habang ginagawa na po natin yung business, no? Dito natin na naranasan yung another hirap ng buhay. Kasi kami po, hindi kami marunong magbenta ng product nung nagsisimula po kami. Ang ginagawa po namin, pusakal. Ano niyo po yung pusakal? Hindi po pusang kalye, ah. 'Di ba? Pulot sa kalye. Ayan, no? Ibig sabihin po ng pusakal, pulot sa kalye. Ako po, galing po ako ng pusakal, napulot lang po ako sa kalye, di ba? So, ibig sabihin po niyan, everyday, nandun po kami sa Recto. After school, bago ko pumasok, nasa Recto po kami niyan. Naalala ko po na nagsisimula ako dito, lagi po ako may dalang damit pamalit. Kasi bago ko pumasok sa school, namumusakal muna ako sa Recto. Palakad-lakad po kami diyan, Recto, Menjola, Legarda, Isitan, kung alam niyo yung lugar na yan, di ba? Grabe po yung tao doon. Kaya dati naalala ko nun, sunog na sunog yung bato ko, saka yung noo ko nun eh. Kasi tanghaling tapat, lakad kami ng lakad. Kaya doon mo ma-appreciate yung online ngayon. Karamihan kasi dito, pandemic babies na eh. Hindi na naranasan yung hirap dati nung offline. Naku, kung naranasan nyo yun, mentors, grabe, di ba? Init, usok, di ba? Ang kalaban nyo, ulan. Talagang wala ka talaga magiging ano eh. Kaya mukha kami mga basang sisiw dyan kung makikita mo, di ba? So, pusakal, yun yung ginagawa namin dati, no? And then, eto na. Dumating tayo sa point. Ito malapit, no? Kwento ko lang to sa inyo. Ayan, no? Yan, tama si Mentor Glenn. Yan, kasama namin yan si Mentor Glenn. Malupit yan mamusakal eh. Sila yung mga nagko-closing sa amin dati, di ba? So, naalala ko noon, kwento ko lang, no? Nung time po na gumraduate ako, hindi ko na po kinuha yung diploma ko. Hindi po ako nakapag-college, mentors, no? Ang reason bakit hindi po ako nakapag-college kasi financially, unstable po kami. Hindi na po kumbaga hindi na kaya na pag-graduatein ako or paaralin ako ng college kasi nakikita ko po na sa amin pa lang, hindi na po kasya yung budget. Okay? So, ang nangyari po, pagka-graduate ko ng senior high, pinul time ko na po si IAM. Naalala ko po, umiyak pa po ako sa mentor ko nun. Sabi ko, Mens, gusto ko na po mag full time. Ayan, no? Kasi ayaw na ayaw ng parents ko. Ang gusto po nila, magtrabaho po ako. Kasi ako po yung breadwinner sa amin eh. Ako po yung panganay. Okay? Gusto nila magtrabaho ako para makatulong sa gastusin. Eh ayaw nila ng ginagawa ko kasi 'di ba syempre mentors 'di ba? Pag bago ka pa lang at nagsisimula, hindi ka pakikita agad. Lalo na sa case namin dati na pusakalan lang. So offline lang, 'di ba? Walang online, walang product selling. So paano ka kikita diyan? So ang ginawa ko, alam nyo ba ginawa ko? Sila Mentor Teen, Mentor DJ yan, sila Mentor Arjun, Mentor Salmar, meron silang kondo malapit dito sa office. Nakakondo sila magkakasama.
Sa Little Baguio yun, no? Sa Domingo, alam nyo ba yung Agora? Yun yung condo nila. Naalala ko nun, ito yung kwento niyan. Nung pumunta kami sa, yung, di ba pumunta ako sa condo nila. Nakita ko na ginagawa nila yung IAM sama-sama. Di ba marami dito nakahub? Nakahub na din sila dati pa. Nung pagkita ko nun, sabi ko, hala, masaya dito ah. Sama-sama namin gagawin yung IAM. Tapos, positive lahat ng kasama mo. Eh, kasabahay kasi, tulog ka pa lang, di ba? Pagkabungad ng mata mo, pagmulat ng mata mo, ta-ta-ta-ta-ta-ta, ayun na. Asaya ang bag mo dito, ayun na, di ba? May maririnig ka pang di magandang salita eh. So, ang ginawa ko po, umalis ako sa bahay. Hindi alam ni Mentor Team na doon na ako titira sa condo nila. Alam malupit, alam niyo po nangyari? Dala-dala ko po noon, isang bag lang. Ay isang damit lang, isang short, tapos isang underwear. Yun lang po yung laman ng bag ko. Okay? Pumunta ako sa condo nila para doon na ako tumira. Tinanong pa nila ako, sabi nila, Jello, hanggang kailan ka dito sa condo? Alam niyo po sabi ko, ano lang po, 3 araw. Nagulat sila, ilang buwan na, nandun pa din ako. So, naalala ko pa nun yung mga damit ni Mentor Arjun, yung mga underwear ni Mentor Arjun, yung sinusuot ko, di ba, laki-laki nun? Tinatali ko pa yung underwear eh. Kasi laki yun. Huwag niyo sabihin na kinuwento ko ah. Ayan. Yun po yung naging kwento natin, no? Eh, na maganda doon, na-enjoy natin yung process. Okay, kasi kasama natin yung mga mentor na umahataw. So, kaya kung ikaw, pinupush siya ng mentor mo na mag-hub, papuntahin sa hub nila, i-grab mo agad. Ako nga, hindi na ako sinabihan eh. Wala pang paalam-paalam. Pumunta na agad ako, di ba? Nagulat na lang sila. Nasasalubong na ako ni mentor team sa CR. Sinasabi niya na, ay, nandito ko pala, Jello. Ayan, no? Hindi nila alam, nag-full time na ako. Ayan, no? And then ito na. So, during ano natin, times na umahataw tayo, doon natin na-experience lahat ng hirap. Ayan, nakipagsiksikan sa bus, sumasabi tayo sa jeep para, alam mo yon minsan nag 1, 2, 3 tayo sa jeep, sumasabi tayo para meron tayong ano, kumbaga, makalibre tayo sa pamasahe. So, dito rin natin naranasan, kung makikita niyo yung itlog na yan, yung itlog na yan, nakita niyo ba, mentors? Ang kwento ng itlog na yan, yung downline ko one time, di ba, umahataw tayo. Yung mga full time kasi, number one na struggle niyan, panggalaw. May nakaka-relate po ba dito? Panggalaw. Paano ko kakain bukas? Paano ko kakain sa isang araw? Paano yung pamasahe ko? Yun po yung problem or number one struggle pag full-time ka. Lalo na kung wala kang inaasahang magulang or wala kang inaasahang iba. Dumating po ako sa time na grabe, ang ganda ng suot mo, naka-coat ka pa, alam mo yung full gear ka? Alam mo yung full gear? Yung tipong naka-tuxedo, naka-topsider na sapatos, yung pang malakasan talaga yung dating mo, pero naglalakad ka na napakalayo. Alam niyo po dati nilalakad ko from office to Gilmore every day. Pagkatapos ng training. Naalala ko nung madaling araw na kami lagi natatapos. Kasi yung mga mentor natin, baliw na baliw mag-mentoring eh. Sino dito yung ganon? Yung mentor mo, baliw na baliw mag-mentoring. Kasi gigil na gigil. Umaga na kami, alas 5 na kami natatapos, alas 4. Umuwi ako ng bahay, kulay blue na yung langit. Ano yung kulay blue na yung langit? Umaga na. Di ba? Tapos ang malupit nun, minsan wala pa akong kain. Dumating ako sa point na naranasan ko dati. Sa buong maghapon, ang kinakain ko lang fishball. Di ba alam niyo yung McDo sa office? Yung katabi ng old office natin? Di ba may McDonald's po doon? Ayan, no? Si Mentor Risa, yun daw yung worry niya. Ayan, so, alam niyo po yung McDonald's dun sa tabi ng office? Yung McDo? Naalala ko dati, meron akong downline, sinasabihan ko, pinagdadala ko ng kanin sa baunan. Pinagdadala ko ng kanin. Alam niyo ba't pinapadala ko ng kanin? Kasi bago kami mag-training, bibili kami ng fishball sa Recto, kakain kami sa McDo. Dati kasi meron doon gravy, unlimited, ipapump mo lang. Ang gagawin namin doon, papalutangin namin yung kanin sa gravy, tapos ulam namin fishball. Grabe, di ba? Imagine mo, maghapon kang umataw, tapos ang kakainin mo lang sa gabi, kanin, tapos ulam mo fishball. Di ba? Doon kami nabuhay. Tuwan-tuwa na kami noon. Tapos ang malupit pa, pagkatapos ng training, di ba umaga na, maglalakad ako noon, simula office hanggang Gilmore, para sumakay papuntang Divisoria. Ang malupit noon, kung alam niyo yung Divisoria,
maglalakad ulit ako ng sakay ng tricycle papunta naman sa Moriones, sa Tondo. Grabe, ganun ako araw-araw. Pero hindi ako napapagod. Kasi alam niyo kung bakit? Wala man akong pera nagsimula dito sa negosyo. Wala man akong kakilala na nag-start dito sa negosyo. Ang meron lang ako, pangarap na makaahon sa hirap. Kasi naranasan po namin sa family na yung tipong hindi ka makabili ng gusto mo. Alam mo ba sa Divisoria? Kasi laking Divisoria ako eh. Di ba? Sa, tuwan-tuwa na ako noon sa dalawa 150 na damit. Alam niyo ba yung dalawa 150 na damit? Yung 75 isa? Doon po ako nabuhay, di ba? Yung damit na bibilin mo, dalawa 150, di ba? Pero, alam nyo ba, hindi po yung naging hadlang sa akin, kahit mahirap po kami. Ano po nangyari? Ayan, Hello yung, guys, guys, ano rin niyo po ngayon, galing ito? kami sa office. Wala na naman kami masakyan. Time check, 3:16 na po ng madaling araw. Yun po, no, grabe talaga. Oh. Ano masasabi mo, Milestone? Okay lang, sa ngayon lang naman to eh. Yan. Ayan, no? Yan po yung mga sample, no? Para na ako lasing dyan, mentors, di ba? Hindi po ako nakainom dyan, ha? Nalasing po ako sa pagod. Okay? Imagine mo ba naman, maghapon kang nasa labas, no? Palakad-lakad, tapos mag-office ka pa, tapos madaling araw pa kayong uuwi. Talagang pagod na pagod yung katawan. Pero alam mo ba, ganyan yung pinangawakan natin dito sa negosyo. Kaya sobrang grateful ako, 'di ba, na tinuloy-tuloy natin. Okay, hindi tayo sumuko. Kasi alam mo, kung ikaw bago ka pa lang tapos hindi mo pa nararanasan yung mga ganitong bagay, kailangan mo yan maranasan. Lagi namin 'to sinasabi sa mga nag-full-time ngayon na bago na inabutan na nila lahat online. Inabutan na nila lahat, alam mo yung tipong um, madali na lahat mag-prospecting, ang dami mo nakakausap sa online, eh kung inabutan mo yung walang online-online, offline lang, nako, masasaktan ka talaga. Kaya sinasabi ko sa mga bagong full-time namin dito sa hub, na kailangan mo masaktan bago mo makuha yung success mo. Okay? So, ganyan Gusto po. kami ngayon sa... Naranasan natin yung mga yan. And eto, nasingit pala dito, no? Ako po kasi, meron din akong testimony sa Barley. Di ba? Meron din akong testimony sa Barley. Di ba? Noong nagka-pandemic, grabe yung lobo ng katawan natin yan. Kasi syempre, kain dito, kain doon. Talagang, tinan mo, kamukha ko pa ba yun sa picture? Di ba? Hindi na. Kasi natulungan tayo ng Barley na nag-loss tayo ng almost 20 kilogram. Ayan, no? So, grabe, no? Yung natulong ng Barley. So, nasingit pala dito kasi may mga kausap ako minsan na, ano eh, na gusto magpapayat din eh. Yan, di ba? So, syempre, hindi ko na po papakita yung abs ko sa inyo. Kasi baka ma-restrict po tayo dito, no? Ayan na, dito na. Dumako na po tayo dito. Habang ginagawa natin yung negosyo, alam niyo po nangyari sa akin, 5 months, kumita po tayo ng 3,528 pesos. Imagine niyo po yung 5 months na kinita natin. 3,528 pesos. Pag dinivide mo yun sa 5 months, napakaliit lang yan. Di ba? Wala pa nga atang ano yan eh. Magkano ba no? Parang wala pa atang 700, 600 pesos yan pag dinivide mo sa 5 months. Parang mga ganun, no? Pero, alam mo ba paano kami nabuhay dati? Down payment. Alam mo yung down payment? Kaya dumating kami sa point, para kami mga scammer dati. Alam to ni Mentor Glenn, di ba? Para kami mga scammer dati. Ayan. Pag may kausap kami mga students, pinupush talaga namin na mag-down payment. Kasi pag hindi nag-down payment, wala kami pangkakain. 'Di ba? Pero yung down payment, mentors ha, baka ano ko lang no, clarify ko lang sa inyo. Kasi baka sabihin niyo ay yung down payment pala pwede pala natin panggalaw. Pwede niyo pong ipanggalaw 'yon basta papalitan niyo pag nag-pay in na. Okay? So, ang ginagawa namin nun, down payment every day, di ba? And then, kumbaga naka-refer na tayo niyan. Kumita tayo ng 3,500. At first time po natin, maka-receive ng cheque under my name. Akala ko dati, mayaman lang po yung nagkakaroon ng cheque. Ang malupit pa, mentors, hindi ko yan na-encash. Pahirapan. Alam niyo po kung bakit? Wala po akong ID. Kasi estudyante lang po ako eh, 'di ba? Eh student ID ko expired pa. Hindi natin na-encash agad 'yan, no? Ang malapit, ayan na lang inaasahan natin, panggalaw, pangkain, panggastos. As ang tagal pa natin na-encash. Nilakad ko pa lahat ng ID ko, 'di ba? Ganun yung malapit doon, 'di ba? Kaya chineke natin, syempre, gusto natin ano eh, kumbaga,
mapakita talaga na totoo. Kaya ganyan po kasaya yung itsura ko diyan, 'di ba? Tuwan-tuwa po ako diyan. Pero ang malapit dito sa I Am Worldwide, kaya talagang baguhin yung buhay mo. Kasi at the age of 19, okay, hindi na tayo umaasa sa magulang. Napaaga yung pagiging independent natin. Kaya sa mga independent dito na bata, congratulations. Okay, kasi yun yung first step mo dito sa I Am na naging resulta mo. Alam mo kung bakit? Kasi pag nabawas ka na sa gastusin ninyo sa pamilya ninyo, naku, malaking tulong yun sa parents mo. 'Di ba? Eh nagulat sila, hindi na talaga ako nangungulit na humihingi sa kanila. And yan nangyari, no? Naging independent na tayo. Sabi nga dito, you don't have to be great to start. Okay? You just need to start to be great. Hindi mo kailangan maging magaling agad pag nagsisimula ka. Kailangan mo lang magsimula para gumaling ka. Alam mo ba nung nagsisimula ako dito, wala akong alam sa business. First time ko rin na-invite sa ganitong klase po ng negosyo. Sabi ko nga kanina, ang meron lang ako nun, pangarap na pwede rin mangyari sa akin yung mga nangyari sa mga nag-sharing sa amin that time. Okay? So, hindi po natin alam paano gagawin, pero sinimulan lang natin. Nung nagka-pandemic, ayan na, doon na pumutok yung income. Alam niyo po ba, mentors, bago nagka-pandemic, ang income ko lang ata noon nasa 15,000 or 12,000 sa e-wallet. Di ba? Ang liit. Kasi ang hirap mag-refer dati. Di ba? Imagine mo, pupusakalin mo. Makatabi mo sa bus, sa LRT, makatabi mo sa kainan, talagang kakausapin mo talaga eh. Pero nung nagka-pandemic, doon na natin naaral yung online. Okay? Doon na nagsimula, na kumita tayo, 1 month, 52,000. Okay? 52,000. Eh, na malupit dyan, eto rin, no, tip ko din sa mga makaranas na umingkam agad. Ang nangyari kasi sa akin yan, since first time natin na kumita ng ganyan kalaki, nakahawak ng ganyan kalaki, grabe. Shopping dito, shopping doon, kain dito, kain doon. Kaya yung nakita yung picture kanina, yun, yun. Yun yung paglobo natin kasi lumobo rin yung income eh. Kaya totoo talaga yung kasabihan dito sa IAM na pag kumita ka dito, palatandaan, tumataba ka na. Ayan, no? Yun yung nangyari po sa akin. Tabi nyo po yan para maglabas ng first car. Ayan. And then, syempre, yung dating income na sobrang liit, dito naging weekly na. 62,000 1 week, 30,000 ng 1 week, 24,000 ng 1 week, 35,000, 45,000, di ba? Eh, yung dating 1 week income natin, na ay 5 months income na 3,000 plus, no? Ngayon, 1 week income natin, 66,000, di ba? And, eto po, hindi na updated to mga to kasi napalitan na yan. Kumbaga, pinapakita ko po to sa inyo para makita ninyo yung naging transition. Na yung dati na ganun ka-late yung cheque, tinuloy-tuloy lang, possible pala na maging ganito in the future. Okay po? And then, syempre, hindi na to updated, no? Kumbaga, million na rin po yung kinita natin dito sa negosyo. At the same time, okay, sapar na po. Actually, dapat mapalitan na to eh. Okay, dapat ano na yan, no? Kiniklaim na natin na tayo yung next youngest diamond. Okay, di ba? So, kaya wini-workout po natin yan. And ito, isa sa mga nagustuhan ko dito sa company natin, yung marami ka ding tao na natulungan. Ito yung, kilala nyo ba to si Adrian? Yung kapatid ko na ginawa niya rin tong negosyo. Yung kasama niya yan, si Prince. Mga high school student lang yan. Ang malupit kasi yan, hindi lang ako yung natulungan, pati yung kapatid ko. Ito, ano na yan, 200,000 na yung kinita niya dito sa negosyo. So, bago pa lang yan si Adrian, di ba? Ano pa yan eh, this year lang yan. Nung nag-full-time siya noon, naalala ko pagtapos, di ba, nakwento naman yun, sharing niya doon sa, ano, nung naglabas siya ng sasakyan. Ayun talaga yung naging kwento niya. Pina-full-time yan dito. Actually, hindi, ano yun eh, siya lang yung nag-decide na mag-full-time. Kumbaga, ayaw ko pa nga ipa-full-time kasi gusto ko mag-aral siya. Pero, nang ulit mag-full-time. Di ba? Kaya ang nangyari, natutulog yan sa bangko. Pero imagine mo ngayon, di ba? Nagda-drive na ng kanyang sariling sasakyan. Di mo ma-imagine, di ba? At the age of 19. Okay? And ito po, ayan, mga sample ng mga natulungan natin. And ito pa, sabi ko nga dito, wala tayong background sa business. At ayaw ko ding nang nagbebenta. Pero dito, merong sistema. Yung mga mentor ninyo, lulupit niyan. Magagalingan sa online. Alam mo ba, di ba sabi ko nga po kanina, ayaw ko po nagbebenta. Kasi nababaduyan po ako. Imagine niyo po, ang dami ko pong barkada. Tapos nakita nila, nagbebenta ako sa online. Di ba parang aasarin ka, yung mindset mo, ay baka pag nagkita kami, bentahan ako niyan. Di ba? Aasarin ka na ganun. Pero ang maganda dito sa business natin,
merong system. Paki-comment nga po, system. Ayan, no? So, system, dito po, kumbaga, tuturuan ka ng mga mentor mo kung paano mo gagawin ng maayos yung online. Hindi na katulad ng ginagawa namin dati na more on mamumusakal ka para sa offline, di ba? Kumbaga, papahirapan mo yung sarili mo. Actually, kailangan mo din talaga gawin yon, pero mas madali na ngayon kasi may online na. Okay? Doon natin nasimulan na natutunan magbenta ng products. Di ba naalala ko noon na nakakabenta ako ng product noon? Makabenta ka nga lang ng isang box ng barley, may 500 pesos ka na eh. Di ba malaking tulong na yon. So naranasan natin, pa isa-isa, dalawa, tatlo, hanggang naging ganito na. 51 boxes sa 3 linggo. Di ba? Hanggang sa naging ganito na. 443 boxes sa loob ng 2 buwan. Ayan yung kasagsagan na pumutok. Yung ano eh, ni Maritoni Fernandez sa Tony Talks. Yan yun, na timingan tayo. Di ba? So, 443 bucks na benta natin ng 2 buwan. That is 200,000 worth net income sa 2 buwan. And na malapit, hindi pa dyan natapos. Ikasunod na buwan, yung July, ayan na. Naranasan natin ang kumita na total ng 440,000 sa loob ng 1 buwan. Okay? Yung retail ko dyan, 347 boxes. Ang e-wallet natin, 93,900. Alam mo ba, mentors, dito, ang mali na nagawa ko dyan, na-overwhelm ako. Overwhelm. Ibig sabihin, parang, ano ba yun? Parang inisip ko, infinity yung income. Kasi imagine mo ganito. Imagine mo last month, may income ka 443. So, 200,000 yun. Ika next month, may income ka ulit na 6 digit na 440,000. Grabe talaga, hindi ko alam kung saan ko dadalhin yung pera ko that time. Yun yung mali na nagawa ko. Okay? So, dito, kumbaga, sabi nga, naging comfort zone ko yung pagbebenta ng product. Ang lakas ko talaga magbenta ng product nun. Kasi naalala mo yung ano, naalala niyo po ba yung League of the Champion natin itong nakaraan lang? Hindi ko pa nilagay lahat ng maintenance ko. Okay, ano pa yun, pinag-rumble-rumble pa natin. Alam mo, naiya kasi ako nun eh, na ilagay yung maintenance kasi ang laki nun. Um, ang total maintenance ko ng 1 year, alam niyo po kung magkano? Ask me, ano, how much? Sabi niyo nga po how much. Yan, how much? Ang total maintenance ko that time is 1.9 million pesos. Ano ibig sabihin nun? Yung 1.9 na yun. Doblein mo yun. Kumbaga, syempre, yung maintenance ba 500, 500? So, ganun po yung nangyari. Okay? Hindi ko na alam, no, ang nangyari. Saan na napunta yung, ano, yung mga yun, di ba? Syempre, pag kumita ka ng pera, yun yung, ano, kumbaga, na-mismanage mo, di ba? Shopping dito, shopping doon, gala dito, gala doon, bili dito, bili doon. Kaya yun yung kailangan nyo i-adjust. Pag kumita ka, itabi mo. Huwag mo iwaldas, di ba? Ganun kasi yung nangyari sa atin, di ba? Pero, naging comfort zone ko yung pagbebenta. Imagine mo, na-try natin makabenta 63 boxes na isang araw. 'Di ba? Alam mo yung LBC? Yung LBC dito sa GJS sa baba, sa Krame, minsan, ano na, nire-reserve na nila yung pera. Weekly, nag-claim po tayo ng 6 digit. Kung nakikita, kung stock mo yung Facebook ko, makikita mo yun last year. Weekly yun, nag-claim ako 100,000, 90,000, 120,000. Weekly. Yun yung kiniklaim natin. Kaya talagang ano eh, kumbaga yung pera nun dati talagang limpak-limpak eh. Kasi daming benta ng product. Di ba? So, doon na natin, na ano, na doon na natin naging comfort zone yung pagbebenta. Ayaw ko na, alam mo, dumating ako sa point na ayaw ko na mag-direct. Ayaw ko mag-direct. Kunyari, copper ka, hindi, parang inaayawan ko na yun. Parang, kasi na-experience ko, weekly nag-give me 5 ako. Give me 5 commission, di ba? So, give me 5, silver pataas lang. Pag copper, parang, sige. Pagka sinabi, may discount ba? Pag sinasabi ko, hanap na lang po kayo sa iba na baka maka-discount pa po kayo. Ganun yung nangyayari po sa akin. Kaya, yung nga, naging comfort zone ko siya. Kumbaga, syempre, ito yung lagi sinasabi ng mga mentor eh. Pinagsabihan ako dyan ng mga mentors natin. Naalala ko noon si Mentor Ikay, si Mentor Peach, and sila Mentor Patsy. Lagi akong, diba, nagbe-mentoring. Lagi sinasabi, huwag kang tumingin lagi sa benta mo lang ng product. Mag-build ka ng network kasi hindi yan long term.
Imagine mo, sa bilog namin, ako lang naman yung nakakabenta ng ganong kadaming products eh. Siyempre, ako na yung pinaparinggan nun. Paulit-ulit ba naman na pag may mentoring, ganun yung sinasabi? Eh di ako na yun, di ba? So, nangyari, doon ko sinimulan na mag-build na lang kasabay yung team. Kasi yung direct selling, kasabay natin yan na, kumbaga, kailangan po natin yan para makagalaw ka. Okay? And then, doon na natin na-hit. Ito na po yung nagsimula nun eh, no? Na ma-hit natin yung travel incentive. Noong time na nag-focus tayo mag-direct ng direct ng direct. Actually, naalala ko nun, hindi lang yan eh. Hindi ko lang nasama sa slides. Alam mo ba yung sa ACES, yung incentive, MVP ACES, yung sa mga incentive ng sapatos, alam nyo po, walang palya yun, nai-hit ko palagi. Dahil nilakasan natin mag-direct. So, doon natin na-hit din yung first travel. Na dati, naalala ko noon, pagbabalikan natin yung kaninang kinikwento ko, sa recto lang tayo palagi naglalakad everyday. Dito ko na-appreciate yung ganda ng negosyo natin nung nasa ibang bansa tayo. Alam mo yung tipong maglalakad ka pero sa ibang bansa. Okay lang. Nandito nga sila mentor. Alam ko may mga mentors dito na nakasama natin sa Hong Kong, no? Grabe, putokan ng sapatos diyan, di ba? Lakadan, grabe yung lakad yan. Todo lakad, di ba? Pero sabi ko nga, okay lang na sumakit yung paa ko. Pero sa ibang bansa naman, ang ginawa natin dyan, nag-shopping, alam mo yun, kumain, gumala, nag-enjoy, nag-check-in sa magandang hotel, yun po yung naghihintay sa atin. Kaya sabi ko that time, grabe worth it yung pagod ko dati. Di ba? So, ika-next, ano po nun, after 3 months, Taiwan naman. Eh, nandito sila Mentor Jobert, Mentor dyan, di ba? Sino pa yung mga sila mentor, andito rin si Mentor Abby. Alam ko kasama si Mentor Abby dito eh. 'Di ba? So imagine mo, yung pagkain diyan sa Taiwan, grabe. Wasakan ng tiyan. Grabe po yung kainan diyan. Talagang pagkatapos niyo kumain, kain na naman kayo, pero enjoy, 'di ba? Kasi imagine mo, yung hirap mo dati na naranasan, tapos pag nag-travel ka, mapapalitan lahat ng saya. Kaya kung nahihirapan ka ngayon, naglalakad ka, naulanan ka, napapagod, nagugutom, darating po yung araw na bayad po yan. Basta tuloy-tuloy ka lang. Minsan kasi akala natin walang nangyayari sa atin. Yun din po yung naging ano eh, kumbaga naging yung mindset ko na pagka kino-compare mo yung iba, yung sarili mo sa iba, madidemotivate ka. Kasi imagine mo, pag pinag-combine natin yung income natin sa product, siguro nasa almost 3 million po yung nangyaring income doon na selling, di ba? So imagine niyo po, kumbaga parang pag kino-compare mo kasi palagi yung sarili natin, doon na magsisimula yung pag-down mo sa sarili mo. Huwag mo i-compare. Meron kang sariling proseso. Kailangan mo lang bilisan, kailangan mo lang aralin. Every time na nagkakamali ka, kailangan mo lang mag-learn. Okay po? And then, after nyan, ayan, syempre, ito na nga po yun, di ba? Na-award na tayo dyan sa mga top tier na ngayon worldwide, ayan, no? Sa MVP na team natin. And then ito po, ayan. Ito yung mga isa sa mga kailangan ko isama to eh. Kasi marami makaka-relate sa akin. Naalala ko po dati, sino rito familiar sa phone na Cherry Mobile? Cherry Mobile. Ayan, no? Yung Cherry Mobile po, yun yung cellphone ko lang dati. Naalala ko po dati noon, yung pag nagpapabili kami sa papa ko sa, ano mo ba, nung nag-aaral ako, wala akong laptop. Eto share ko lang po, no? Yung mga classmate ko na naka-laptop, feeling ko ang yaman-yaman nila. Yung mga classmate ko na naka-laptop, tas ang gaganda ng cellphone, feeling ko ang yaman-yaman nila. Ako po, wala akong laptop. Wala rin akong mga gadget na maganda. Tuwan-tuwa na po ako noon pag bibilin ako ng tatay ko na worth 3,500, 5,000 na cellphone. Alam niyo po ba yung Cherry Mobile or My Phone? Yun lang po yung cellphone ko dati. And minsan, ang malupit pa dito, taga-Tondo po tayo, di ba? Yung cellphone natin galing sa Snatch. Dati kasi uso sa Manila yun eh. Ayan, no? Uso po sa Manila yun dati, di ba? Huwag niyo po akong i-judge, ha? Ayan. Di ba dati, kung alam mo ba yun, Mentor Glenn? Ayan. Di ba sa ano sa Tondo, maraming binebenta doon na cellphone, mura lang. Pero may ano, may yung cellphone na ibebenta sa iyo, mura lang, pero may issue. Alam mo yung issue? Tatawag yung may-ari. Ayan, tatawag yung may-ari. Galing sa Snatch eh. So,
Imagine mo, ganun lang yung cellphone ko dati. Di ba? May wallpaper pa, tama, tama. Nandun pa yung mga picture. So, buburahin mo na lang, di ba? May ano na, may freebies. May freebies na, di ba? So, ganun po, yung dating binibili lang sa amin. Pero dito, sa IOM Worldwide, isa rin to sa na-provide sa atin, no? Nakabili tayo dito ng brand new na iPhone 13 Pro Max na fully paid. Actually po, hindi na-updated yan kasi nag-upgrade na tayo sa iPhone 15, di ba? So, and nabibili na rin natin yung kapatid natin ng cellphone, yung papa natin, no? Yung mga magulang natin, nabibili na natin kung ano yung mga gusto nila. And ang malupit dyan, syempre, hindi lang yan, hindi ko na sinama lahat, sobrang dami, di ba? Imagine mo dati, eto, kwento ko lang sa inyo, mentors. Naalala ko po dati, yung una ko pong napasali, first DR ko, yung first DR ko po dito sa IAM Worldwide, di ko na nakita yung picture, hinahanap ko eh. Yung cellphone po na gamit ko, sira po yung switch. Dati kasi, ang pampresent namin, cellphone lang. Maliit lang na screen, cellphone lang. Naalala ko po dati, sira yung switch nun, sira. Alam niyo po ginagawa ko para mapa-open ko pa yung switch nun? Alam niyo po ginagawa ko? Yung switch po nun, kailangan ko i-ground. Kasi sira na yung ground eh. Ganito siya, no? Nakakadiri siya pakinggan, pero totoo ginagawa ko to. Yung sa McDonald's, di ba may mga mesa doon? Yun yung upo ko under the table, tapos lalawayan ko yung kamay ko para i-ground yung switch para mag-open. Grabe, no? Imagine niyo yung mentors. Kung ikaw, gagawin mo ba yun? Lalawayan mo yung daliri mo para mag-ground yung... Baka may mag-comment dito, kadiri ka naman, Mentor Jello. Pero totoo yun. Yun po yung ginagawa ko dati. Kaya na-appreciate ko talaga yung mga meron tayo ngayon. Kaya everyday super blessed tayo, no? Grateful tayo sa mga nangyari sa atin dito sa negosyo. Kasi kung alam nyo lang po, yung hirap na naranasan natin dati, di ba? And I know, maraming dito na ganun din yung naranasan nila. Kaya kung ikaw naranasan mo yon, naku, wag kang sumuko. Tuloy-tuloy mo lang yan. Kasi may magandang naghihintay sa'yo, di ba? And then ito pa. So, dati, naalala ko noon, may mga nakaka-relate ba dito? Yung pag maluwag yung pantalon mo, ang sinisintas, yung ginagawa mong belt straw, di ba? Ginagawa mong belt alambre or sintas, naranasan din po natin yan. Okay? Pero, dahil sa ganda ng negosyo natin, ayan, no? Nagkaroon tayo ng worth 42,000 na belt. Libre. Libre po yan, mentors ha. Hindi ko po yan binili. Ah, bakit libre? Di ba, yun nga, nasabi ko nga sa inyo, di ba yung yung sa MVP Aces na incentive, naipon po yung incentive ko doon, umabot po ng 40,000. Kasi hindi ko kinukuha eh. Di ba, may mga sapatos, ang dami ko na po kasing sapatos. Sabi ni Mentor Pitch kasi that time, Jeloy, bili mo na lang ng belt, LB belt. Ayan, doon kami bumili ng belt. Ayan na, no? Worth 42,000. Yung mga ganyang bagay, marirealize mo na grabe pala talaga, no? Imagine mo, hindi pa yan mentors. Yung mga top mentor natin sa IAM, pag nandun na yung buhay natin, nako, kaya excited ako. Kaya ako, baliw ako everyday eh. Na yung naghihintay sa atin, no? Mas more than that. Di ba? And ito na, no? Malapit na tayo matapos. Naalala ko po nung nag-join tayo sa IAM. Okay? Nung nag-join po tayo dito, di ba sabi ko nga, lumaki ako sa probinsya. Sa probinsya po namin, pag nakamotor ka doon, medyo big time ka na. Sino ba dito yung mga province, taga-province? Yung motor doon sa amin, Rusi, Euro, alam mo yung mga motor na China, yung hindi kilala. Pag nakamotor ka doon na ganun, medyo sikat-sikat ka na eh. So, kaya nung nag-join ako sa IAM, tinanong ako ng tao nagpasali sa akin. Alam nyo ba sabi niya? Sabi niya, Jello, ano ba yung gusto mo makuha dito sa negosyo? Alam niyo po sabi ko, gusto ko lang magkaroon ng motor. Kasi naalala ko nung bata po kami, nagbabike po kami papuntang school. Kasi yun yung sa probinsya, gano'n naman talaga eh. Naglalakad, nagbabike. Magkakaangkas pa po kami tatlo magkakapatid. Si Adrian, ako, tas yung kapatid kong babae. Magkakaangkas kami niyan. Alam niyo ba mentors, dati naalala ko na no, na ano lang no, na recap lang sa mind ko. Pag may pag yung mga classmate namin, nakamotor sila, sila sa nadadaanan kami nagbabike. Nahihiya kami. Nahihiya kami. Kasi nakikita nila kami tatlo. Ang liit pa ng bike namin. Magkakaangkas pa kami.
'Di ba? So, kaya sabi ko gusto kong magkaroon ng motor. Kasi wala yung motor parang alam mo yun, sobrang ano na, kumbaga malaking bagay na sa'min, 'pag nagkamotor. Kaya nung nag-join ako sa IAM, sinabi ko sa taong nagpasali sa'kin, gusto ko lang po magkaroon ng motor. Okay? And then ito na, ang sabi niya hindi lang motor yung puwedeng ibigay sa'yo. Puwede kang magkaroon ng kotse. Ang ginawa namin, sinama niya kami sa kasa. Nagkasahaping kami. Kaya importante na nagkakasahaping ka. Hindi yan gastos mentors ng pamasahe. Hindi yan sayang ng oras. Kaya kayo nagkakasahaping para buhayin yung pangarap mo na hindi pala yun imposible. Na posible rin pala na maramdaman mo yung buhay na komportable na nagdadrive ka ng sarili mo sa sakyan. Alam mo ba, sinama kami dyan, nagpa-picture lang kami. Di ba, hindi pa akin kotse yan, ha? Nagpa-picture lang ako dyan. Pero grabe, baliw na baliw ako nun. Ini-imagine ko everyday, habang naglalakad ako, na someday, darating yung panahon na magdadrive ako ng sarili kong sports car. Ay, sports car. Eh, malapit na kasi yung sports car natin. Wino-workout na natin yan, Ah, first car. Yan. So, alam nyo po ba, after 1 year, nung time na pinost ko yon, nabili natin yung sasakyan. Okay? So, ayun siya, no? Nakapaglabas tayo ng brand new car galing sa sariling pera, hindi po galing sa pera ng magulang. Kaya, yung time na nahihirapan ako nun, mentors, iyak talaga ako nun, yung nalabas ko yung sasakyan na yan. Grabe. Mapipil mo talaga na deserve ko to. Alam mo yon, deserve ko to. Yung kotse na to. Eh na malupit, hindi lang ako yung may sasakyan sa amin. Dalawa na kami ng kapatid ko. Ako yung kauna-unahan sa family namin na nagkaroon ng brand new na sasakyan. Okay? Kami, nung kapatid ko, no? So, ayun. Kaya excited po ako, no? Sa mga next na kabanata nitong next na sharing ko po, no? Kasi, bino-workout na natin, no? Malapit na yon, no? Pero, okay? Ayan, oh, alam ko end na to eh. Ayan, no? Pero yun na po yung last slides ko. Eh, syempre, no, hindi naman po natin magagawa yan pag wala po yung mga mentor na tumutulong po sa atin. Hindi rin natin magagawa yan pag tayo lang. Syempre, kasama natin yan si Lord, di ba? And yun lang naman, no, again, thank you so much. Na-appreciate ko po yung time na binigay niyo po ngayon. Kahit anong oras na, supposedly, baka may ginagawa po kayo or nagpapahinga kayo galing sa work, pero nagbigay pa rin kayo ng time. And ito po yung mga bagay na kailangan po natin i-treasure. Kasi alam nyo po, para makita nyo na hindi po kayo nag-iisa. Kung naranasan mo yung hirap na na-experience ko dati, or kung ikaw naranasan mo yung mga struggles mo ngayon, normal lang po yan. Kasi after struggle, meron pong kapalit na victory. Okay? Kasi after struggle, okay, meron yung kapalit na masarap na naghihintay. Okay? Kaya isipin mo palagi ganito, mentors, no? Ito yung pinangahawakan ko lang everyday. Siyempre, hindi naman nawawala yung mga struggle eh. Patuloy yan na patuloy dumarating sa buhay natin. Lagi mo lang tatandaan na yung mga nararanasan natin na hirap ngayon, balang araw, ikikwento natin yan. Balang araw, may katulad mo, may inspire sa'yo kasi parehas kayo na nangyari. Okay? Kaya i-treasure mo yan, i-video mo yan, picturean mo yan, i-note mo yan, di ba? Kasi balang araw, ikikwento mo na yan. Okay, so yun lang naman. Thank you so much, mentors, no? Thank you so much, Team Dynasty, no? Balik ko lang ang mic sa napaka-poging host na si Mentor Lawrence. Ayan. Grabe yan, Mens. Grabe, nakaka-inspire talaga yung story mo. Actually, nalimutan ko na yung sharing nung ano nung unang na-sharean ako kasi actually nung bago pa lang ako. Si Mentor Jello yung nag-share pinashare nung tita ko yung yung business. Actually, af- before pa after na ata ng ng IBP, yung presentation, pinakilala ko kay Mentor Jello. Nung time na yon, parang wala pang slide pero grabe nung nakita ko yung sobrang na-inspire talaga ako. Ngayon, grabe. Okay lang ba mga mentors? No, pasalamatan natin si Mentor Jello. Thank you so much, Mentor Jello. Ayan. I-type natin yan, mens. Grabe nakaka-inspire. Grabe sumabog yung utak ko. Grabe, no? Mens Jello, if may mga questions sila, okay lang ba if open ka for mga mentors, if ever na may mga questions kayo kay Mentor Jello, no? Open naman siya to answer, no?
i-utilize lang natin yung ating dito, chat or comment section no sa baba no para at least if meron pa po kayong katanungan no masagot po ng ating pong speaker. Yan. Grabe no, may pa-bonus pa. Ayan, sabi po ni Mentor Richard no how to sell 2M ments. O siguro sa ano to sa selling ments. Ayan, sagutin ko na ba, Mens? Sige ments. Ayan, sige, sige. No. Thank you so much, Mentor, ano, no? Si Mentor, ano, lagi ko to nakikita sa office, eh. Sobrang sipag. Mentor Richard, ayan, no? Thank you so much, Mentor Richard, no? Ako po, personally, no, mentors, yung selling kasi na yon, kumbaga, ano po yun, hindi po siya parang, ano nga to? Yung time kasi na sumabog yung, ano, yung barley natin, di ba, nasabayan natin kasi yon. So, nagulat din ako nun. Pero ang ginagawa ko kasi nun, naka-advertisement ako. 'Di ba? Na ginagawa ko po noon na kumbaga yung ads na inaano natin, pero mentors, ito siya. Ito yung ano doon kasi kala natin minsan kasi pag naka-ads, malaki yung income natin, pero malaki din yung OPEX. Malaking OPEX. Alam mo ba mentors kung magkano ako per day? 5,000 per day yung ads po natin. Okay, nagugulat kayo mga mentor pag pinapakita ko eh, di ba? Imagine mo, 1 week, magkano po yung nagagastos natin doon. Kaya, kumbaga, break even lang. Kumikita tayo doon sa, ano lang, sa DR, ganon. Yung benta natin sa product, paikot-ikot lang yun. Paikot-ikot lang. So, hindi ko siya ginagalaw. Ito siya, mentors, no? Para at least dagdag ko na din. Kasi syempre, pag nagsimula ka sa selling, hindi naman agad puputok. Hindi naman agad malakas. May time na mahina pa yan. Kasi bago pa lang naman. Dati naalala ko nun, wala po akong pang-ads. Wala po akong pang-ads sa product or anything na pang-ads, no? Ang nangyayari po nun, meron akong budget na, alam ko, nasa almost 2,000 pesos eh. Nung time na yon sabi ko, willing, parang struggle sa income, di ba? Syempre, yun din naman yung, kumbaga, common problem natin eh. Struggle sa income, struggle sa, syempre, yung grupo mo, hindi pa naman malaki. Ang nangyari po that time na nung nagsimula ako, wala po akong pera sa ads. Naalala ko, nanghiram pa ako nun sa kasama ko sa hub. Sabi ko, pahiram ako ng ano, ng 1,500. Kasi may pera ako nun, mga nasa, ano yata eh, parang almost 2,000, parang ganun. Ginawa ko, nag-ano ko nun, dun ko sinimulan na mag-compose kung ano yung i-ads namin. Kung nakita niyo yung parang advertisement na nakaupo, na nagsiset up, yun po yung inisip na paano ko gagawin. Paano ba yung ads na ganito? Paano ba yung gagawin para yung bagong ano, parang makikita yung credibility ng sarili mo. 'Di ba? Makikita yung ikaw talaga. So, anong nangyari? Nagulat ako, mentors. Nag-boom. Nag-boom. Kasi hindi mo masasabi eh. 'Di ba trial and error paragi? Nag-boom yung ads na yun. Kinabukasan, may nabenta akong 8 barley. So doon na ang nangyari, yung nabentahan ko, binalik ulit sa ads. Dati, naka 200 lang yon. Ginawa ko ngayon, dinoble ko, ginawa ko 400. Di ba parang ang ads sugal, parang sugal siya. Kailangan mo tumaya para mo bumalik. I mean, kailangan mo tumaya para meron kang chance na manalo. Parang ganon. So, dinoble ko ngayon yung ads. Tapos, kinabukasan, ganun ulit, ang dami nag-i-inquire. Hanggang sa ginawa ko, pataas ang pataas, ang pataas ang pataas, hanggang sa dumating sa point na sobrang dami ng inquiry. Alam mo ba, mentors, ngayon nagpa-follow up na lang ako. Pina-follow up ko na lang lahat na nag-inquire sa akin before pa. Kasi sobrang dami as in. So, ganun siya. Hanggang sa nagulat ako, meron pa nga akong ano eh, data. Di ba, naranasan nyo na ba yung mentors yung nagde-data kayo ng benta? Kasi pag sobrang dami na, hindi mo na yan maano. Kasi ako dati resibo lang. 'Di ba may nagte-text na LBC na your ano, pag ganito ganyan, na claim mo na kasi ito ni reference number. So dati ganun lang ako. Tinutupi ko lang yung resibo. 'Di ba ini-stapler 'yon? Tinutupi ko lang pag dumating na yung reference number. Pero nung dumating sa point na pataas ng pataas ng pataas yung benta, in Excel ko na. Tapos nagulat ako, pag ginagather ko na yung data, pag kinumpit ko yung total, doon ako nagugulat everyday. Saka, ang technique doon, lagi akong pausa ako palagi nun. Alam niyo kung bakit? Lagi ako nagko-call.
Inaasar pa nga ako nila Mentor Patsy, 'di ba pag nag-MVP day tayo, 3 cellphone yung hawak ko. Yung isa pang call, yung isa pang sagot sa text, yung isa pang sagot sa inquiry sa Facebook, sa page. Okay? So, call talaga everyday. As much as possible, kino-call ko. Alam niyo po kung bakit? Pag kinol mo yan, automatic, bibili yan kahit $1, $2, $3. Di ba, goal kasi natin pay in. So, ganito ginagawa ko dati. Example, si Mentor, let's say si Mentor Marilu. Mentor Marilu, na-call ko siya. After ng discussion namin, pag na ano na, kumbaga nakapag-usap na kami regarding sa membership, ganito, ganyan, ganyan, okay na yung kumbaga, na-convince ko na siya or nakausap ko na siya, ang end up nun, it's either bibili siya ng package or bibili siya sa akin ng products. Okay? Kunyari, si Mentor Marilu, hindi pa siya nag-package kasi itatry niya muna. So ngayon, ginagawa ko sa kanya, sige po, ganito gawin natin. Kasi, I know, no? Ano na rin to, no? Technique na rin to sa mga pagsagot. Ganito na rin yung gawin natin, tita. Since hindi ka nag-avail ng package, maganda makagamit ka muna ng barley. Kasi yun din naman nire-recommend namin. Try ka ng 3 box. Good for 15 days. After 15 days, balikan mo ko, for sure, malaki na yung epekto sa'yo ng barley. So ngayon, sige, ganito na lang. Bili na lang ako 3 box. Ayan. Doon na papasok yung benta. So, ibig sabihin, nakausap ko siya, meron agad akong 3 box. Isusulat ko ngayon yun. Marilu, 3 box. Details, ganito, ganyan. So, meron na, 1 down na. Di ba? May 3 box na ako. May naka-line up ulit na next nakakausapin. So, ganun din. Ulit-ulit. Ang sakit na nga nalalamunan ko nun kasi umaga pa lang, nagko-call na ako nun eh. Hanggang gabi yun. Call talaga. Call, call, call. 'Di ba? Kaya na-practice ko yung pagsasagot dun sa kanila. So, nagugulat ako pagkatapos ng kasi kinabukasan ko pinapadala. Umaabot na ng 30 barley, 40 bucks ba, 40 bucks, 'di ba? 50 plus. Nagugulat yung mga sa LBC, 'di ba? Pero hindi ako yung marami pinapadala doon. Kung kilala niyo si June Clark, grabe yun. 3 kahon ng box pinapadala doon sa LBC. Kami dalawa yung grabe yung ubusan ng ano doon eh, ubusan ng COD. Ganun dito sa LBC, nagugulat sila. Talagang pag magre-repack kami, kumuha pa ako noon ng yung kapatid ko sa yung classmate niya. Ang ginawa ko noon, sila yung taga-repack, di ba? Kasi sobrang dami na. So parang ganun. Kumuha pa ako noon ng assistant, virtual assistant. Kasi taga-monitor ng inquiry. Ganun na kadami yung naging noon, inquiry noon. Eh, ang nangyari mentors noon, syempre, hindi, pabago-bago naman eh. Yung algorithm ng Facebook, dumating sa time, humina. Pansinin nyo, maraming nag-ads dati na nawala na ngayon. Pansin nyo ba yon? Maraming ito, pag hindi ka sanay sa offline, hindi ka praktisado sa yung tipong kahit walang ads, paano ka mabubuhay, mawawala ka pag humina yung ads mo. Marami akong kasama na ganun. Marami akong nakikita na ang lakas-lakas nila dati sa ads noon. Nung nawala, di ba? Pansin nyo ba, mentors, nagbago yung algorithm, nawala yung ads, humina. Humina eh. So, humina din yung sales nila, nawala. Nag-adapt, 'di ba? Ang next kasi noon parang more on provincial expansion, 'di ba naging ganun na? Yung naging transition, more on warm talk talaga bumalik sa offline. So, ganun siya, no? Yung naging transition. Pero kaya natin nagawa yung ganung kalaking sales kasi po dahil po sa advertisement. Common na, kumbaga naman na po eh, parang hidden secret na po. Kumbaga, ano ang tawag dito? Open secret pala. Parang open secret naman eh. 'Di ba yung iba sinasabi, di organic lang yan. No? Kalokohan po yun. Pag may nakakausap po ako, alam niyo po, pag ako may nakakausap na, Mens, paano ka nagma-market ngayon? Pag sinasabi nila, ay, organic lang to. Mens, wag mo akong lokohin, di ba? Gawain ko din po yan. Ako po, naka-ads din ako na Hindi, pag sinasabi nila ganun, ay, Demons kasi, syempre, alam naman natin, di ba? Ads yung ginagawa mo. Kasi, hindi yun organic. Di ba? Ads yun. Huwag kayong maniwala doon. Organic, di ba? So, ganun siya. Ads talaga siya. Yun talaga yung susi. Actually, ngayon din, yun din naman yung kailangan natin gawin. Mag-ads ka lang, tuloy-tuloy mo lang. May mabubunot ka pa din, mentors, no? Sa pag-ads natin. Hindi yan nasisiro. Basta galingan mo lang sumagot, galingan mo lang kumausap. Di ba? May mabubunot ka pa rin yan. Di ba? So, ganun siya, mens. Ads ako noon, everyday. Tapos, yung nabebenta ko, reinvest.
Hindi ko siya agad ginagastos kasi paikutin mo ng paikutin ng paikutin para kahit mahina yung ads mo, meron ka pa rin hugutin para pampaikot mo doon. Okay po? So, I hope na nasagot ko po, mentor, no? Ayan, tama si Mentor Jobert, no? Ayan, thank Kailangan you so much. Ayan, abundance mindset, no? Kailangan mo i-share palagi yung knowledge mo. Kasi ano yan eh, maraming ibibigay sa'yo si Lord pag abundance ka mag-isip. So, ayun siya, Mens, no? ayan, thank you so much, Mentor Jello, no? So, pangalawang question, no? Ito naman is from Mentor Glenn. Sabi niya kanina, medyo nag-ano ako, pero na-note ko siya. Sabi niya, parang nabanggit mo kanina na mismanage mo yung, parang may na-mismanage ka, no? Paano mo siya napagtagumpayan? Paano mo na-handle yung finance mo ng tama? Especially sa mga bago din advice din. Ayan, no? Good, ano po, no? Good question yan, Mens. Nung time na yan, eto, no? Share ko lang po sa inyo, no? Yung time po kasi na yan, di ba dapat ang ginagawa natin reinvest sa negosyo? Kumbaga yung income talaga kailangan ilagay mo sa business. Eh, yung time na yan, parang, ano eh, parang syempre, meron bang ganito katulad sa akin? Kasi galing ako sa hirap, di ba? Karamihan na nakaka-mismanage, hindi naman lahat, pero mataas yung porsyento. Na yung dating walang-wala. Tapos bigla nagkapera. Aminin natin sa hindi, talagang meron kang mindset na, ay gusto kong bumili ng ganun ay gusto kong kumain din Alam mo yun? Ang nangyari sa akin nun, talagang ano, alam mo yun, sasabihan ko yung family ko, sasabihan ko na, tara, punta tayo sa ganito. Ayan, shopping tayo. Grabe, shopping talaga. Lahat kami. Pero ang maganda naman nun, napupunta sa amin lahat. Sa family, shopping kami niyan. Uwi ng probinsya. Pag uwi mo ng probinsya, parang mayor ka doon, di ba? Pakain dito. Pakain dito, pakain doon. Hanggang sa hindi ko namamalayan. Eh, di ba, ang taas ang expenses ko sa ads? Ang taas ng expenses sa ads. Doon, mostly kasi napupunta din. Tapos yung extra na income na dapat niready ko sa ads, pag gumina siya, ang nangyari, na ano ko, nagastos ko. Nagastos ko siya. So, that time din, nung malaki na yung ano natin, no, na hawak na pera, maglalabas na sana ako ng sports car that time. Yun yung kwento nun. Maglalabas na sana ako nun. Pero hindi ako pinayagan. Kasi kailangan ko kunin yung pera galing sa network. I mean, yung network ko hindi stable. Ang product lang yung stable. Eh di ba, kunyari ganito. Pag nilabas ko yon, tapos sumina yung sales, ano mangyari? Nga, parang dadaan lang po sa akin yun. So ang ginawa ko noon that time, ano, nilaan ko ng nilaan ulit sa pag-ads, yung natitirang pera sa akin. Eh, humina ng humina ng humina ng humina ng humina yung ads. So, parang nangyari, syempre, at some point, mapoprostrate ka din, di ba? Kasi, umina yung ads mo eh, na dating malakas eh. So, doon na, nag-trial and error na naman, na panibagong ads, hanggang sa, ayun, ang na-mismanage ko siya kasi, dapat, kumbaga, 'di ba, may season tayo na malakas, may season na mahina. Yung ghost season, 'di ba? Hindi ko napagandaan 'yun. Akala ko infinity yung income, 'di ba? Infinity Tagalog, 'di ba, yung walang katapusan. Akala ko walang katapusan yung benta. So nangyari, pag may benta ako, mindset ko, may darating naman bukas eh. May benta ako, maraming barley. Eh ang daming nagiging return din that time. Return, return, return. So parang doon na nagsimula na parang yung dating ganito kalakas, na Harlem Shake. Na Harlem Shake yun. Tapos biglang umina. Oo, yun din, yung RTO, di ba? Ang dami po niyan. Na kalaban po talaga yung mga RTO. Minsan durog-durog pa yung barley. Eh, minsan hindi mo na pwedeng ibenta ulit sa iba kasi durog yung darating sa kanila. Alam mo yung tipong kala mo na pison? Di ba? Na-try nyo na ba yung na-return yung product nyo? Kala mo in-unbox na eh. Di ba? Sa sobrang pipi, para mo na-unbox na. Di ba? So, papadala mo pa ba yun? Mas maganda pa ngayon na-unbox kasi ano yung ano niya, yung papel, straight pa. Eh yun, pisak talaga. Kusot, di ba? Minsan punit. So, ganun po nangyayari, di ba? Ayun, tama si mentor, ano, iinumin mo na lang talaga. Kaya, naging comfort zone ko yun. Kaya ang ginawa ko, nag-build na lang ako nun. Nag-build na lang, nag-direct. Yung direct ko, tinuruan ko na lang. So, yun yung lesson sa akin that time. Kaya, kailangan talaga natin i-manage pag meron kang income. 'Di ba? Dapat, imagine mo, yung ganun kalaking income, dapat pinanglabas na ng sports car yun eh. So, napunta pa sa luho, 'di ba?
Grabe talaga kung maramdaman niyo yung mentors para kang mayor sa probinsya, di ba? Sige mga pahanda ka, ganito, papuntayin natin yung mga kapitbahay. Ayan. Uwi dito, from time, layo ng province namin eh. From time to time, uwi ka doon, di ba? Balik-balik. So, naubos. Di ba? One time, big time. Parang ganun. So, ayun siya, mentors, no? Mentor Lawrence. I hope na nasagot ko. Ayan, Ayan, sige, thank you ako so na. much, Mentor Jello, no? So, meron pang third question, Mens. Ito kanina, kay Mentor Jan to. Ano daw yung ano yung new DMO mo para sa para makuha yung result mo? Parang siguro sa car, siguro, tapos para sa mga bago. Ayun, sige po. So, good question, no, mentor. Ay, thank you so much kay Mentor Jan. Ngayon kasi nagpalit kami ng nagpalit ng routine. Kasi kailangan mo mag-adjust kailangan mo mag-adapt sa ginagawa mo online, offline. Yung DMO ko kasi syempre meron na akong mga members, meron na akong team no na ina-handle. So, kumbaga, ang ginagawa ko, meron kasi kaming tinatawag na parang example sa team na na first class, meron kayong samahan ng mga youth, di ba? Hindi ko alam kung anong tawag sa inyo. Meron din kaming samahan ng mga full-timer naman. Mandirigma tawag po sa amin. Ayan, no? Kung nakita niyo yung latest post ko, yung kaka-post ko lang na kami, nag-directors club na sine. Ano po yun? Challenge yun. Ano yun weekly, meron kaming challenge para miyan ng DR. Last week kasi ang DR ko, 4 na silver. 4 na silver yung DR ko last week. So, yung DMO namin, meron kaming challenge na ginagawa everyday. So, dati kasi ang challenge namin, kunyari, yan, gigising eto common naman pag nag-hub, yung paggising mo, dapat may oras. Hindi ka pwedeng magising na parang gising may, hindi pa tayo payaman, di ba? Payaman pa lang. Minsan kasi yung gising, di ba, sobrang late. Sino dito yung mga naka-hub, tapos yung kasama niya, grabe magising, di ba? Kala mo lunch break yung gising niya. Ang gising namin, kunyari, 7 a.m., 8 a.m., dapat nakabangon na kami nun. Okay? Naka-tune in na kami sa IBP. Di ba may IBP tayo sa MBP? Naka-tune in ka na dapat doon. Tapos, dati kasi tumatawa si Mentor Enzo. Mukhang si Mentor Enzo to. De, joke lang. Di ba sino nakapansin sa amin dati nun? Everyday kami sa office. Napansin nyo ba yon? 1 month yun straight, everyday kami sa office. Ang ginagawa namin, namimiso kami. So yung DMO namin, every month, nagpapalit. Every month, nagkakaroon ng bago. Every month, parang may nadadagdag. So yung DMO namin, nung nag-start kami noon, everyday kami sa office. Alam nyo ba, mentors, bago sa office, hindi pa yon. Marami kaming coffee shop na pinalayas kami. I mean, hindi naman pinalayas, yung iba na-ban kami, di ba? Yung iba hindi nila sinasabi na umalis kayo, pero yun na yung dating para sa inyo. Imagine mo, 20 kami, 25 or 27. 27 kami na naka-hub. Okay? 27 kami dito sa GGS na naka-hub. GGS, Abida, ayun, experience ni Mentor Jobert. Imagine mo, pupunta kami sa coffee shop, 27 kayo. Tapos ang order lang ng bawat isa, kape. Sa tingin nyo, tapos ang malupit nun, from opening to closing, nandun kami. Kung ikaw may-ari, papalayasin mo kami, hindi. Papaalisin mo kami. Pinapatayan na kami ng wifi. Ayan, tama. Tama si Mentor dyan. Pinatayan ng aircon, pinatayan ng wifi. So, alam mo yun, ang sakit sa puso nun yung papatayan ka ng papatayan ka ng wifi, tapos papatayan ka ng aircon. 'Di ba? Nandun naman kayo, 'di ba? Nagkape naman kayo, pero magigets mo din Kung ikaw may-ari ng coffee shop, 8 hours tumatambay, imagine mo may call time kami. 12:00 dapat nandun na kami. Tapos uuwi kami niyan, alam niyo po ano oras? 8:00. So ilang oras 'yun? Ang tagal po nun, 'di ba? So everyday ganun yung ginagawa namin hanggang sa paiba't iba na kami ng coffee shop na pinupuntahan hanggang sa pinapalayas na kami. Ang end up namin dito na sa office. Office na. May free will na kami doon. Yung nasa office na kami, talagang kahit sumigaw-sigaw kami doon, di ba? Kahit magdamag, maghapon, pabor pa sa I am yun kasi may tao. So, ganun yung nangyari sa amin. Yung DMO namin, sama-sama kami niyan, meron kaming task na gagawin. Pag hindi mo natapos, magmumulta ka. 100. Naiipon yan. Bawat sa amin, may mga team leader.
Example, 25 kami. Inahati kami sa ilang grupo. Bawat grupo may team leader. Yung team leader na yan, yung magmo-monitor sa mga downline na yon. I mean, hindi kami, magka-crossline kami eh. Hindi niya downline, hindi niya ano, basta ka-team niya. Siya yung magmo-monitor sa team niya kung nagagawa ba nung, kunyari ganito, may isa sa kasama namin, mahina sa talk, mahina mag-follow up, mahina mag-prospecting. Anong gagawin nun? Tuturuan namin, bubugbugin namin yon para matuto. Hindi bubugbugin na physical ha, may counseling. Ano yung counseling? Bakit ganyan ka? Ganito yung ginawa, bakit hindi mo nagagawa to? Anong problema mo? Ganito, ganyan. Talagang ano, pag nakahub kasi, kailangan ano eh, hindi binibaby. Hindi po uso dito sa hub namin yung ganun. Yung ibibaby ka, hindi po, kasi ganun kami pinalaki. Kaya, ganun. Ang nangyayari, na-push, di ba? Yun na yung nagpapaano, na nagpaparesulta dito sa mga nasa hub ngayon. Kaya excited po ako, no? Kasi marami pang incoming hub. Goal ulit natin na, kasi dito sa GGS, ang nagsimula naman talaga ng malaking hub, MVP eh. 'Di ba? Team Spartans, MVP. So ngayon, ibabalik ulit natin 'yon. Ang goal natin, dumami ulit yung hub na lahat punong-puno, 'di ba? Kaya tina-target natin 'yan. So yung DMO, pinaka-importante talaga yung DMO na kita mentor sa palubat ata yung cellphone. Yung DMO, importante po 'yan, no? Yung para yan yung trabaho mo na gagawin dito sa IAM para meron kang sinusundan. Okay? So yung DMO namin, basic lang. Yun nga, yung task kailangan gawin. Yung task naman namin, ano eh, let's say, 10 na talks. Ayan, kunyari, 5 talks. Let's say, yung mamiso, kasama din yun sa task namin. Kasama din sa task namin yung mag-live ka sa TikTok, mag-live ka sa Facebook, mag-live ka sa, kung saan ka pwede mag-live, di ba? Kasama din dun sa, ano namin, yung mag-interview ka sa office. Kasama din dun yung gagawa ka ng content. So, depende sa inyo mentors ko ng DMO nyo. Pero yun yun sa amin, no? Tapos, everyday namin yun. Kasama din sa demo pala namin yung organic posting, organic marketplace, kasama din yun sa ads. Kailangan naka-open yung ads mo, whatever it takes, kahit mababa ng budget. Parang ganun. Imagine mo kung everyday mo ginagawa yung hustle na yun. Yung everyday grind na, pag ginawa mo na ganun. Kaya, grabe, yung naghihintay sa'yo na resulta. Diba? So, ayun siya, mentors, no? Yun po yung DMO namin. Ayan, thank you so much, Mentor Jello. So siguro last na to, no? Kasi lobat na ata yung form. Sabi kasi ni Mentor Clark dito, ano daw yung 3 best practices mo? Ayun. So, ayan no, yung ano po, yung three best practices natin. Eto, number 1, syempre, kailangan mong isurrender lahat kay Lord. Yung mga task mo, surrender mo sa Kanya yung mga gagawin mo. Kasi dumadating din tayo sa point na syempre, nagkakaroon ka ng mga struggle sa buhay. Normal yun. Hindi lang tayo, kahit mga top mentor, may mga struggles yan, hindi lang niya sasabihin sa'yo. Lagi mong isurrender lahat ng ginagawa mo na minsan kasi parang pag hindi mo sinurrender, magdi-depress ka, may stress ka, frustration, yan yung mararamdaman mo eh. So always pray. Always pray. Pagkagising mo pa lang, thank you Lord, may pain ako today. Ang best practices ko, everyday talaga, grateful ako. Grateful ako sa mga meron ako. So nagte-thank you na, eto pagkagising ko, di ba ito naman lagi sinasabi sa atin, pagmulat pa lang ng mata ko, sinasabi ko agad, thank you Lord for my new life, thank you Lord for my clothes, thank you Lord for my gadgets, thank you Lord for my, basta lahat ng gusto mong pasalamatan, mag-thank you ka, saka pray yun. Meditate ka, kasi importante yun mentors na ma-reset mo yung, ma-set up mo yung mind mo pagkagising mo pa lang. Kasi pagkagising mo, negative agad yung nakita mo, negative buong araw mo. Okay? Kailangan start your day with a positive mindset. Yun po yung palagi kong ginagawa. Pangalawa, minimake sure ko po na minomonitor yung mga team. Minomonitor ko yung team. Kasi sa case ko po kasi, yung isang side lang yung puro ano, isang side, wala po kasi yung spillover eh. Para sa nakakaalam, no? Kasi first year ako, tas inner pa ng inner yung upline ko. So wala po akong spillover kahit piso. Kaya yung isang side po, doon lahat ng active ko. Kaya yung rank up ko po sa upper pa din kasi yung kabilang side ko, DR ko lang yun. Lahat po naipon sa side, sa kabilang side. So, ang ginagawa kong practice, nangangamusta ng downline. Kunyari, ang goal ko, makamusta ko to.
ginagaya ko din, yung, di ba, nakita niyo yung mga mentors, ito, idol ko dito si si Tito PJ, kilala niyo si Tito PJ Kusig? Yung, di ba, pagka-friend kanya, sasendan kanya lagi ng motivational quotes, mga Bible verse, ganun, di ba? So, ginagawa ko na yun sa mga team ko, sa mga downline. Ina-amazing morning ko sila isa-isa, kinakamusta ko, tapos ina-update ko sila anong ganap nila sa buhay. So, everyday ganun yung ginagawa ko. Tapos, tine-check ko kung kamusta yung ads nila, kamusta yung ganito nila, tapos ano ba yung nahirapan sila. So, ganun po yung ginagawa ko everyday, no? Siyempre, everyday din, minomonitor ko, ano ba yung pwedeng improve sa ads, ganito, ganyan. Tapos pangatlo, training. Ayan yung importante. So, lagi po tayo umate ng training. Kasi, marami tayong matututunan, no? Sa kaganito, um, ako po kasi, aggressive ako matuto sa mga bagay-bagay. So, kunyari, ganito, example, hindi lang sa I am kasi, kailangan creative ka. Kailangan creative ka sa mga ginagawa mo. So, ako po, yung practice ko, alam niyo po, lagi po ako nanonood ng mga kung ano-anong training. Training sa mga ganito, how to ganyan. Kung, example, parang ganito. Nakita niyo ba yung video? Sino rito nakakita na sa video ng kapatid ko si Adrian? Si Adrian, nakita niyo pa yung video nun? Ako yung nag-edit nun. Ako din yung nag-video nun. Diba? So, marami po akong ini-edit pinag-aaralan sa ganito, ganyan. Pero, syempre, dapat connected sa ang baka kung ano ng pag-aralan mo eh. No? So, yun po yung practice ko. Aggressive po ako matuto, yan. Kunyari, nagbabasa rin ako ng mga articles, mga books, ganyan. Mahilig po tayo magbasa ng mga ganon. Kasi gusto ko lagi ako natututo. Yun po yung ginagawa ko everyday. So, number one, nangangamusta sa mga downline, gigising ka na magpapasalamat ka agad, monitor your team, yung personal productivity mo, pangatlo, yung learnings, kailangan lagi ka natututo, parang ganun. So, yun po yung tatlo na ginagawa ko, mentors, no? Ayan. Ayan, thank you so much kay Mentor Jello, no? So, aside pa sa nakaka-inspire yung story and journey niya dito sa IAM Worldwide, may mga pa-bonus pa, no? Mens, thank you so much talaga, no? Kumbaga, alam ko na sobrang busy mo din, no? Kasi, kumbaga, may mga ibang mga bagay kang ginagawa. Pero, kumbaga, we appreciate your time, no? And bago ka namin kapakawalan, Mens, no? Wait lang, may prepare kami sa inyo, Mens. Ayan. Mens dyan. Ayan, Mens. So, Certificate of Appreciation. This certificate is proudly presented to Angelo Puentes for sharing your IM journey and imparting wisdom and expertise. We are delighted to give this certificate to you as a token of appreciation from Team Dynasty Worldwide. Given this 27th of August 2024 from Team Dynasty Mens. Thank you so much, Mens. And then, Mens, hopefully, Mens, no? Actually, loobin ni Lord, no, na makabanding kita na one-on-one, no? Kasi kumaga, inspired talaga ako sa iyo ngayong gabi, no? And ayun mga mentors, no? Once again, no, pasalamatan natin si Mentor Jello, no? Thank you so much, Mentor Jello, no? And ayun, Mens, no? Thank you so much talaga sa time mo, Mens. If ever, Mens, if need mo ng help namin, no? Ng Team Dynasty, no? You can approach me or kung sino man yung available sa amin, no? Open kami for additional help, Mens. Thank you so much, Mens. Picture Ay, tayo. before Mens pala, ayan, picture pala muna tayo. Ayan. Unahin muna natin si Mentor Jello. Okay, smile Mentor Jello in 1, in 2, and in 3. Alright, dalawa naman kayo ni Mentor Lawrence. Nasaan ka na Mentor Lawrence? Nawala ka. Ito, Mens. Ayan. Lagay lang kita sa spotlight. Alright, in 1, 2, and in 3. Okay, gallery tayo mga mentors. Open your camera. Big time sign. Okay, in 1, 2, and in 3. Alright, maraming salamat Mentor Jello sa precious time mo. Mentor Jello, wait lang, last na siguro to. Pag-pray ko muna namin, ikaw, no, sa gabi nito. Ayan mga mentors, let's us pray, Pag-pray natin si Mentor Jello, no. Aming Diyos, dakilang Ama Panginoon, Lord.
Pinupuri po namin kayo, Panginoon. Pinapasalamatan po namin kayo. Tinadakila, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isang narito, Panginoon Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa pribilehyo, Panginoon, na makasama po namin si Mentor Jello, Panginoon, sa aming CIA, Panginoon Lord. Alam ko, Panginoon, na marami niyang mga pinagdadaanan, Panginoon. Marami niyang mga gusto, Panginoon, sa buhay, Panginoon. Alam ko, Panginoon, na yung mga desire ng kanyang puso, Panginoon, ay patuloy niyo pong ipagkakalob, Panginoon Lord. Nakikita niyo po, Panginoon, yung puso, Panginoon, ni Mentor Jello. And Lord, naniniwala, Panginoon, ako na yung pagsama, Panginoon, is palaging sumasa kanya, Panginoon. Lord, I pray, Panginoon, sa buhay ni Mentor Jello, Panginoon, na marami pa niyang matulungan, Panginoon. Marami pa po niyang ma-inspire na mga kabataan, Panginoon, na katulad po namin, Panginoon, na hoping, Panginoon, sa mga bagay-bagay na wala, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, I pray, Panginoon, Lord, sa mga naririto pa yung mga participants po namin na kasama po namin, Panginoon, Lord. Nawa, Panginoon, yung mga words and a word of wisdom, knowledge, Panginoon, na shinare, Panginoon, ni Mentor Jello is hindi mawala ng kabuluhan, Panginoon. Bagkus, Panginoon, manatili, Panginoon, sa aming mga puso at isipan, Panginoon, yung mga na banggit niyo po, Panginoon, sa training po namin, Panginoon, sa gabing ito. Lord, I pray, Panginoon, Lord, na patuloy niyo po pang pagpalain, Panginoon, sa po ng kanyang pamilya, Panginoon. Lord, I pray, Panginoon, for wisdom and knowledge, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, na narito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mga oras na kanila pong inilaan, Panginoon, sa gabing ito. And Lord, I pray, Panginoon, Lord, sa mga top mentors, Panginoon, namin na nandito, Panginoon, sa aming Zoom, Panginoon, sa mga oras nito, Panginoon. Patuloy po kami nagpapasalamat sa kanilang mga buhay, Panginoon. And pagpalain niyo po, Panginoon, siya, Panginoon. And lahat, Panginoon, ng mga dalangin po namin, Panginoon, Lord, kayo po ang patuloy na magkaloob, Panginoon, ito. Ayon sa napakayaman niyo, Panginoon, na biyaya, Panginoon. Lord, wala po kaming ibang itataas, Panginoon. Wala po kaming ibang pararangalan, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Kaya sa iyo lamang, Panginoon, yung pinakamataas na purit, pagsabat, pagdakila, ay tanging sa iyo lamang sa pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen, 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 amen. Thank you so much, Mentor Jello. Ayan, mga mentors, no? Ayan. So, before tayo, no, wala mo nang aalis. Kasi meron po tayong ma'am or meeting after meeting, no? And para simulan to, mga mentors, no? Okay lang ba i-open natin yung ating camera, no? Para at least makita po natin, no? Yung mga kagandahan at kagapuhan ng bawat isa, no? And ayun, mga mentors, no, actually kanina I was wondering, no, kasi medyo hindi ko pa masyado, do kilala ko naman si Mentor Jello, no. Pero kumbaga, iba pa rin talaga yung makikita mo yung journey or kinikwento niya siya mismo. Kasi nung time na share na ko, hindi siya expanded. Kumbaga, ano lang, overview. Kanina sobrang na-inspire ako dun sa story ni Mentor Jello kasi sobrang nakaka-inspire talaga. And katulad ko pong kabataan, no? So, ano po talaga siya, nakaka-motivate. And talagang ang dami niyang pinagdaanan sa buhay. There is no reason para hindi to gawin.